May isang teacher, nag-challenge siya sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, maglista kayo ng mga taong hindi ninyo gusto at simulan ninyo silang mahalin. Alam mo, kinaumagahan, yung isang estudyante na babae ay nagbago yung kanyang aura. Nagkaroon siya ng glow sa kanyang mukha dahil malulungkutin siya lagi. Sabi ng estudyante na nagkwento sa teacher, yung buhay ko po ay nagbago simula kagabi. Sabi niya, maraming taon na kinamuhian ko yung aking mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi ko pa sila nakikita simula nung umalis ako. 17 years old ako noon at ngayon ay 22 na. Umalis ako ng bahay dahil sa aming pag-aaway. Paulit-ulit nila akong kinukumbinsi na umuwi na hindi ko naman ginagawa dahil nagpasya na ako na hindi na babalik, napopuot ako sa kanila. Bago ako maging Christian, sabi niya, ay naging drug addict ako, naging pusher ako, naging prostitute ako. Pero alam mo, sabi niya sa teacher, kagabi, tinuruan mo ako paano magmahal sa aking magulang. Nung gabi na yon ay gustong-gusto ko na matapos yung meeting natin at umuwi para tawagan na yung aking mga magulang. At alam mo ngayon, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko na mahal ko yung aking mga magulang. Pagmamahal ng gaya ng natanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Gustong-gusto ko nang umuwi at makita sila. Wow! Tunay na nagbabago ng puso ang pagmamahal ng Diyos. Ang tanong lang, ay siya ba ang nasa puso natin? Ang Diyos ba? Sabi ng mga psychologists, ang greatest need daw ng mga tao ay ang magmahal at mahalin. Kaya kaibigan, kung hindi mo sinusunod ang Diyos, ay hindi mo napapakita yung pagmamahal sa Kanya. At hindi mo rin mararanasan yung buhay na pagmamahal na gusto niyang ipakita rin sa'yo. Dahil malayo ka kasi sa Kanya. Kaibigan, gusto kang bigyan ng Diyos ng joy, ng peace, ng satisfaction. Kaya simulan mo tumugon sa panawagan niya sa'yo ngayon. Responsive love. Paano mo ipapakita ang pagmamahal sa Kanya? You should love God with total love, with responsive love. At pangatlo, unshakable love. Ipakita mo sa Kanya ang tuloy-tuloy na pagmamahal kahit pa nga anong mangyari. Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaibigan, isa sa pinakamalaking halimbawa ng pagmamahal ay ang commitment. Ang isang commitment o unshakable love ay picture ng isang mag-asawa na tumupad sa kanilang pangako sa kasal ng 50, 60 o kahit 70 taon pa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Na-realize ko ito din ang gusto ng Diyos na klase ng pagmamahal na ibibigay natin sa Kanya. Inaasahan niya sa atin ang matatag na pagmamahal kahit na ano pang pagsubok ang dumaan. Kailangan na ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi natitinag. Madali lang mahalin ng kapwa-tao na nakikita, nahahawakan, naririnig at nayayakap natin. Pero mas mahirap mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita. Tapos yung Diyos pa na yun na nagsasabi na mahalin natin siya ay hinahayaan pa tayong dumaan sa mahihirap na pagsubok. Tapos ito pa, nangako siya sa atin ng mga bagay na hindi naman natin nakikita. Grabe no, parang ang hirap mahalin ng Diyos. Kaya marahil ito yung dahilan kung bakit pinaalalahanan tayo lagi ng Panginoong Yesus na mahalin natin ang Diyos ng buo nating lakas. Kasi mahirap siya talaga mahalin. Sa tulong ng banal na spirito ay mahalin natin ang Diyos ng buong lakas. Unshakable love. Hindi tayo matitinag kahit hindi natin siya nakikita. Tandaan natin ito, mahal natin ang Diyos ng buong puso kapag siya lang ang ating minamahal. Ang tawag dito ay undivided love. Mahal natin ang Diyos ng buong isip kapag pinipili natin na sumunod sa lahat ng kanyang utos. Ang tawag dito ay responsive love. Mahal natin ang Diyos ng buong lakas kapag nagpapatuloy tayo sa kabila ng bawat pagsubok. Ang tawag dito ay unshakable love. Mahal natin ang Diyos ng buong kaluluwa kapag sa Kanya lang natin matatagpuan ng ating kaligayahan na mas higit pa sa ibang tao o bagay. Ang tawag dito ay exceeding love. Pag-uusapan natin ito mamaya. Kaya nga kaibigan, tanong mo ito sa sarili, paano mo minamahal ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas?
Ang Rwanda ay isang maliit na bansa sa Central Africa, medyo mas malaki kaysa Northern Ireland, na may populasyon na mahigit 8 million na tao. Ang Rwanda ay magandang bansa na puno ng mga burol, bundok, kagubatan, lawa, masasayang bata, palengke na puno ng abalang tao, mga tambulero, mananayaw, at mga bihasang manggagawa. Ang lupain ay sagana at mataba. Ang klima ay mainit pero kaaya-aya. Sa kasaysayan, ang mga taga-Rwanda ay kabilang sa 18 clans, pero lahat sila ay iisa ang wika at sa maraming siglo ay nagkasundo-sundo sila. Hindi sila nag-aaway. Ngunit noong 1932, ipinakilala ng mga namumunong Belgian ang sistema ng identity card at lumikha ito ng bagong pagkakakilanlan ng tribo. Ito ay binatay sa kanilang yaman. Kung ang isang lalaki ay may 10 baka, tinatawag siyang Tutsi. Kung wala siyang 10, Hutu ang tawag sa kanya. Kung siya ay tinuturing na pandak o maliit na tao, Batwa ang tawag sa kanya. Matapos ang maraming henerasyon, ang mga Hutu at Tutsi ay nagpakasal sa isa't isa. Pero maraming Europeo ang tinrato ang tribo ng Tutsi na parang sila ay mas physically attractive at mas edukado. Sa kabaligtaran naman ay madalas na tinuturing ang mga Hutu na parang mga alipin at doon nagsimula ang proseso ng pagkakahiwalay nila. Ang mga Hutu at Tutsi ay nakatira sa iisang mga nayon, pumapasok sa pare-parehong mga eskwelahan, dumadalo sa parehong simbahan, nagtutulungan sa trabaho, at noong ang 1990s karamihan sa gobyerno ay binubuo ng mga Hutu. Laganap ang mga extremist at bayolenteng mga Hutu na galit sa mga Tutsi. Isang araw ay pinabagsak ng mga Hutu ang eroplanong sinasakyan ng kanilang presidente at pagkatapos nito ay sinimulan nilang patayin ang mga Tutsi. Binugbog sila at pinatay. Sa loob ng 100 araw ay umabot sa 1 milyon ang pinatay nila na Tutsi. Kung susumahin ay 10,000 ito araw-araw. 400 bawat oras o sa 1 minuto ay 7 ang pinapatay. Pero buti na lang matapos ang 3 buwan ay natalo ang mga Hutus at huminto ang mga patayan. Isa si Frida sa nakaligtas. Galit na galit si Frida sa pumatay sa kanyang tatay. Subalit nung dumaan ng ilang panahon, siya ay nakakilala sa Panginoong Hesus. Labis niyang minahal ang Diyos to the point na pinuntahan niya ang pumatay sa kanyang tatay sa kulungan. Nang makita niya ito sa kanyang unang pagbisita, ay kinalabutan siya at tumakbo palabas. Pero ilang araw lang ay muli niyang binalikan yung pumatay sa kanyang tatay. At sinabi niya rito na siya ay pinatawad na niya. Na-realize ko na yung kapayapaan ay nanggagaling lang sa Diyos. Yung kakayahang sumunod at magmahal sa Diyos kaysa sa sarili ay nanggagaling lang sa Diyos. At ito'y nangyari kay Frida. Natuto siyang magmahal sa Diyos at natuto siyang mahalin ang taong nagkasala sa kanila. Ito ang isang halimbawa ng unshakable love for God.